Bakit pa daw kailangan ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte? Eh meron naman daw si President Bongbong Marcos. Pakinggan natin sasabihin niya ulit dito. Yung confidential fund na yan, sa mga nakaraan na presidente bago si Duterte ay nasa 250 million pesos lang. Yun ang pinakamalaki. At si Sara Duterte ngayon humihingi ng 500 million peso na confidential fund. Eh kung yung mga dating presidente nga natin nakukuha na 250 million peso na confidential fund lang, ang lakas loob naman si Sara Duterte na humingi ng 500 million peso confidential fund. Tanong ko dito, may nagagawa pa ba yung 250 million na confidential fund, mga kababayan? Sige nga, magpatayo ka nga ng satellites nga ng DepEd. Tapos magpatayo ka rin ng labanan nyo rin yung armed conflict group natin dito sa Pilipinas, mga kababayan ko. Sige nga. Diba? Saba? For the same purpose as why the president has that fund. Kumbaga, redundant na yan. Para saan ba yung gagamitin ni Pangulong Bongbong Marcos? Malalaman din natin. Sige, tuloy natin to. Wala nang silbi yung confidential fund na yan sa kamay ng vice-presidente. Uy, hindi pa pwede yun, mga kababayan ko. Hindi. Malito. Kukontrahin ko na yan. Mali yun. Maraming purpose yan. Alam nyo ba sa DepEd, mga kababayan ko, sa DepEd, bakit, for example, kung magagamit yung confidential fund na yan para sa DepEd, example lang, para rin dun sa NTF-ELCAC. Napakaliit po niyan, ha? Magpapagawa tayong satellites for the DepEd. Example lang din. Gagawin sa project. Example lang, ha? Example lang. Imagine niyo mga kababayan ko, meron bang DepEd secretary na nakagawa nun? Wala, mga kababayan ko. Meron bang DepEd secretary na nag-contribute ng ganyan sa ahensya na yan? Wala, mga kababayan ko. Kaya nga hirap na hirap matutunan yung mga bata na mga nasa bundok, mga nasa liblib, dahil bumababa pa sila dito sa kalungsuran para makapag-aral. Kasi walang tamang curriculum na nakukuha yung bata. Dahil sa kagustuhan ni VP Sara Duterte na mapaganda ang pag-aaral nila, babawi tayo, maglalabas tayo ng confidential fund. Diyan natin gagamitin. Kung idadaan pa natin sa COAP, didinggin pa yan sa Kongreso, papanik pa ng Senado, napakatagal ng sistema. Kaya I understand, mga kababayan ko, kung yung mga project na yan gagawin under the confidential fund . Ito, sorry to say this, totoo lang tayo, mga kababayan ko. Second, kung gagamitin naman sa insurgency yan, pera na yan, why not? Bakit hindi natin ibigay? Bakit hindi natin ipaalam sa mga tao? Bakit hindi natin i-push yan kung gagamitin naman dun? Mga kababayan ko. Diba? Sapa? Sige. At bakit kailangan ng vice-presidente yan? Sino surveillance niya? Sino daw surveillance ni VP Sara Duterte? Ulitin ko lang, ha. Sino ba surveillance ni VP Sara Duterte? Ano ba ang kailangan niyang gampanan? Ano ba ang trabaho niya, mga kababayan ko? Ito po, para sa mga hindi nakakaalam, mga kapatid, Co-Vice Chair of the National Task Force or End Local Communist Armed Conflict, NTF-ELCAC. Ano laban ng NTF-ELCAC, mga kababayan ko? Insurgency. Ano si Vice President Sara Duterte? Vice Co-Chair, mga kababayan ko. Co-Vice Chair pala, sorry. Co-Vice Chair person ng NTF-ELCAC. Ngayon, kailangan ba ni VP Sara ng pondo? Kailangan. Mga kababayan ko, sa bibig niya naman ang galing Mga kababayan ko, di ba? Ng opisina ng vice-presidente, never nagkaroon ng confidential fund ang vice-presidente. At bakit yon? Kasi meron ng confidential fund ang presidente ng Pilipinas. Yung confidential fund na yan, sa mga nakaraan na presidente bago si Duterte ay nasa 250 million pesos lang. Yun ang pinakamalaki. At si Sara Duterte ngayon humihingi ng 500 million peso na confidential fund. Eh kung yung mga dating presidente nga natin nakukuha na 250 million peso na confidential fund lang, ang lakas loob naman si Sara Duterte na humingi ng 500 million peso confidential fund for the same purpose as why the president has that fund. Kumbaga, redundant na yan. Walang redundant doon, sir. Ikaw po gumagawa ng pagka-redundant mo. Sige lang. Tuloy natin. Please don't forget to like this live streaming or this video.
ng silbi yung confidential fund na yan sa kamay ng vice-presidente? At bakit kailangan ng vice-presidente yan? Sino-sino surveillance niya? Sino kailangan niyang bantayan? O sinabi ko na kung sino kailangan bantayan. Eh baka ikaw kailangan ka rin bantayan. Baka to kailangan din bantayan. Alamin natin mamaya, baka kailangan din bantayan to. Ano ba ang trabaho ng vice-presidente talaga? At nangangailangan ngayon bigla na lang ng confidential fund? Trabaho ni vice-presidente, vice president ng Pilipinas. Number 1. Ikalawa, siya ang secretary ng DepEd. Ikatlo, mga kabayan ko, vice chairperson ng National NTF-ELCAC. Tatlong trabaho ng iisang tao. Kumbaga, si Vice President Sara o si Sara Duterte na tinatawag ninyo na sinasabihan nyo ng corrupt, mga kababayan, tatlo ang trabaho sa Pilipinas. Mga kababayan ko, ito, maliwanag to ha. Dahil confidential intelligence fund yan, hindi niya kailangan mag-report kung saan niya ginamit yun. Dahil po, lahat ng transaksyon na yun ay nakasil. At na kahit ang Commission on Audit, hindi nila pwedeng tignan yun. Na walang pruweba na may katiwalian na nangyayari. Okay, ay sasabihin ko kaagad, mga kababayan. Sasabihin kaagad nila, katiwalian na nangyari. Buti alam nyo may katiwalian. Bakit ginawa nyo ba sa administration nyo? Buti pa sila, alam nila may katiwalian. Eh ba't tayo, wala pa nga yung 500 million pesos na confidential fund. Wala pa namang nangyayaring katiwalian. Ayan ang problema, mga kababayan ko. Malaya tayo nakakapagsalita sa social media eh. Malaya tayo nakakapag-voice out dito sa social media. And malaya tayo nagagawa natin dito sa social media na makapagsalita tayo. But the main problem, mga kababayan ko, pinangungunahan na natin yung mga nangyayaring ganito. Hindi pa nga na ipapamigay yung 500 million na inaasahan ng OBP na maging confidential fund para sa ibang content creator na ayaw sa gobyerno, mga kababayan ko, kurap na, nahawakan na nila. At para sa kanila, mga kababayan ko, ay magnanakaw na kaagad. Sa makatuwid, hinuhusgahan nyo na, wala pa naman nangyayari, mga kababayan ko. O, sige, tuloy natin. Hindi pwedeng buksan yun. Sealed po yan. Confidential po yan. Kaya nga confidential fund kaya shielded nga, di ba? Ay, naku. For national security reasons daw. Correct. For national security reasons. Why? Mga kababayan ko, national security reasons. Bakit? Mga kababayan, ano ba nilalabanan nito? Diba? Number 1, communism. Insurgency. Number 3, mga kababayan ko, separated na lang yun kung magpapatayo pa ng ganito for the confidential fund. Diba? I know, may pondo naman ng DepEd. Ang ibig sabihin nun, pwede gastusin yun ng presidente kahit saan niya gusto. Oh, kahit si President Bongbong Marcos, mga kababayan ko, meron ding confidential fund. But I'm just waiting kung saan gagamitin. Aabangan ko na lang yung proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Oo, may mga guidelines yan kung saan pwede gamitin at saan pwede hindi. Pero kung nakasil yung mga transaksyon at saka hindi naman pwedeng buksan lang basta-basta ng kahit sino at kahit ang Commission on Audit hindi na mabubuksan, may problema tayo sa transparency. Ay, yan ang i-insist nyo. Na may problema ang Pilipinas sa transparency. Tanungin nyo kung bakit nagkaroon ng confidential fund simula pa noong panahon ng mga dating presidente, mga kababayan. Tanungin nyo yung mga dating presidente, saan nila dinala yung confidential fund? Eh, ba't ngayon inuusisa sa Senado? Saan gagamitin ni Vice President Sara Duterte? Saan gagamitin ni Pangulong Bongbong Marcos? Nakakaintindi ba tayong lahat dito na confidential fund? Shoutout po kay Ma'am Caralea. Hello po sa inyo. Good evening din po. Bakit, mga kababayan ko? Ang hilig kasi natin sa social media, magbida dito eh. Ba't sasabihin sa inyo? Kaya nga tinawag na confidential fund. Because may mga plano sila na sila kailangan nilang malaman. Second, sinagot mo na rin. Mga kababayan ko, national risk. Mga kababayan ko. Sige nga, ito pa. Alalahanin po natin na pera yan ng taong bayan. Oo, alam natin na pera ng taong bayan yan. Mga kababayan ko, kaya nga nilalagak natin ng maayos eh. Kasi if nahihingan nyo kami ng transparency, mga kababayan ko, ito lang. Bakit hindi nyo hiningan yung mga dating presidente? Kung talaga, dumaan kay Cory, dumaan kay ERAP,
Dumaan kay Gloria. Dumaan kay Ramos. Okay? Dumaan kay Ramos. Bakit wala kayo na ibigay? 'Di ba? Sila tanungin ninyo. Mga kababayan. Kung anong ginawa nila noon. Bakit question ninyo? Porky Marcos ang nakaupo, question ninyo because of confidential fund. Mga kababayan, simple lang eh. Mga kapatid eh. Gusto nyo magkaroon ng transparency. Humihingi kayo sa gobyerno natin ng transparency. Kaya nga confidential. Abangan nyo na lang yung mangyayari. Abangan nyo na lang. 'Di ba? Kung may pork barrel, kagaya ng ano, remember the pork barrel, mga kababayan ko. Remember the pork barrel. Alalahanin nyo yung pork barrel. 'Di ba? Nung pumutok ang pork barrel, anong nangyari? Nagkaroon ng rally ang mga tao. Nagrally sa labas. Kasi pondo na pera ng taong bayan ang nawala. Tama? Kinasuhan si Janet Napoles. Yung mga ganitong resources daw, ito yung mga pinagana. Mga kapatid, doon nga galit na galit kayo eh. 'Di ba? Yun partida. Nakita ninyo. What if ngayon mga kababayan ko, we have a confidential fund. Mga kapatid, ba't hindi ko ibibigay yan? Napakaliit lang yan eh. Kung si Janet Napoles nga, sinamsam, milyon, bilyon na pera ng taong bayan at nilagay sa mga LGU. 'Di ba? Tapos sasabihin nyo, 4.5 billion confidential fund. Bakit? Ang tingin nyo ba? Sino dito ang hindi naniniwala na hindi maganda, hindi sa maganda gagamitin niya ng gobyerno natin? Sino? Tanongin nyo. Magkaaminan tayo. Mga kababayan ko. Tanungin ko kayo, magkaaminan tayo. Sino dito ang hindi naniniwalang hindi gagamitin sa maganda ng gobyerno natin yan? Sige nga. Tapatan tayo. Ayoko ng plastic ng tao. Kasi kung sasabihin mo sa akin yan, kailangan natin ng transparency dito, tatawanan kita mga kababayan ko. Oo, tatawanan kita. Bakit kita tatawanan? Simple lang, mga kababayan ko. Wala kang tiwala sa binoto mong presidente, ibig sabihin nun, wala kang pinagkaiba dun sa mga pumuputak sa gilid at lumalaban sa Pangulo. Diba? Mga kababayan? Kailangan natin ng transparency. Oo, kailangan nga natin. Sabi nyo nga, kailangan ng transparency. Mga kababayan eh. Pero bakit sisihin nyo yung gumawa ng batas na yan? Inabutan ba yan ni Pangulong Bongbong Marcos? Inabutan ba yan ni VP Sara Duterte? Ano magagawa natin? May mga programa ang gobyerno regarding sa intelligence, regarding sa mga proyekto, kailangan ng confidential fund. Mga kababayan ko, lumala lang yung words na confidential. Huwag nating palalimin to, huwag nating gawing sakyan yung issue. Sabi ko nga, tanga na lang yung di makakaintindi ng confidential fund. Kaya kita mo, tinatawanan ko yung mga nagko-content na kailangan natin ng transparency. Kailangan natin ng transparency ganito. Kailangan ba natin ng transparency sa Senado, for example? Sa Senado. Kailangan namin ng pondo, uubusin namin ng NPA. For example, kailangan namin ng pondo. Sabihan ko si Franz Castro, magpapaalam pa ako kay Franz Castro, magpapaalam pa ako kay Raul Manuel para i-release yung mga confidential fund ko. Gagamitin ko yung 500 million kasi uubusin ko yung mga NPA, ganun. Sasabihin mo pa sa Congress yun, mga kaalyado nila yon. Kailangan pa ba ng transparency? Magpapatayo si VP Sara Duterte ng 10 cell site. Kailangan ko ba ipaalam sa mga kaalyado ng NPA, kalaban ko? Hindi! Mga kababayan! Bakit? Ano ginagawa ng mga NPA? Sinusunog, sinisira yung mga cell site sa bansa natin. Tapos sasabihin nyo, pupunta kayo sa akin, haharap kayo dito, sabihin nyo, kailangan nyo ng transparency? Ano ba naman yan? Diba? Kailangan sa bansa natin ng transparency. Sa ibang bagay, kaya nga tinawag natin confidential fund yan eh. Ano ba? Kasimpleng tanong. Kailangan ng transparency para walang kurap. Paano masasabi na walang kurap? Tandaan nyo mga kababayan ko, sa gobyerno natin, dito,
Hirap na hirap si Pangulong Bongbong Marcos, sugpuin pa yung mga yan. Pero inuunti-unti niya yung mga korap sa gobyerno natin. Magkaaminan tayo, walang perpektong gobyerno. Mga kababayan, anak ka ng teteng, sa bidding nga lang, nagkakaroon na ng korap eh. Yan ang sinusugpo ng gobyerno natin. Yan ang sinusugpo ng Pangulo natin. Kaya kung sasabihin mo, hihingan mo siya ng 4.5, lagyan ng transparency for the confidential fund, binroadcast mo na. Pinaalam mo na sa kanila. Sino ba nagtatanong? Kalaban ng gobyerno. Ayaw sa gobyerno. Ayaw sa pamunuan ng gobyerno natin. Ba't ko sasabihin yung mga plano ko sa kanya for the confidential nga, di ba? Di ba mga kababayan? Ganun lang yun. Anong gusto nyong mangyari? Anong gusto nyong makita? Anong gusto nyong malaman? Sabihin nyo, alam mo, sa totoo lang barangay sa Pilipinas, local sa Pilipinas, and the high andyan pa rin yung kurap. SK nga lang eh. May mga kurap pa rin. Bakit? Kasi yung constitution natin di pa rin nababago. Luma pa rin. Diba? Mga kababayan. Kaya hindi na ako nagtataka. Hindi na ako nagtataka kung dinaan nila sa salitang di na ako nagtataka kung dinaan nila sa salitang confidential fund. Kasi yung mga project nila na matatagalan, gusto na nilang ituloy ng mabilis kaya bina-bypass nila to. In my term sa termino ko lang 'yon. Mga kababayan ko. Kaya wag isusugod sa akin dito, sabihin niyo na kailangan ng transparency for confidential para walang korap. Totoo. Sa ibang mga bagay at proyekto ng gobyerno. Pero ang nanghihingi lang naman ng confidential fund, presidente at vice-presidente. Hindi pa ba natin maibibigay? Ano ba susolusyonan dito? Sino bang presidente? May karapatan naman din si Pangulong Bongbong Marcos manghingi ng confidential fund. Why? Siya ang presidente ng NTF-ELCAC eh. May karapatan din naman si VP Sara manghingi ng confidential fund. Co-vice chair ng national ng NTF-ELCAC si VP Sara. So, kung-questionin pa natin? Sasabihin nyo, transparency. Pinatatawa niyo ako na matindi. Sige, tuloy natin. At dahil ngayon, nasa 4.5 billion na yan, tingin mo ba babawasan niya ng Kongreso ngayon? Mahihiya naman siguro yung Kongreso para bawasan yung budget ng presidente, di ba? At hindi lang mahihiya. Ang tanong ko, alam naman siguro natin ngayon na ang ating Kongreso ay rubber stamp lang naman yan ng presidente. O kaya Ano yun Wait lang. Kongreso ay rubber stamp lang naman yan ng presidente. O kaya mapapakita kayo ng Kongreso na hindi lang yan rubber stamp ng ating executive branch? Oh my God. Wait. Hindi porke Romualdez ang nakaupo sa Kongreso, hindi porke Romualdez ang nakaupo dyan, rubber stamp na ang tawag nyo. Okay? Rubber stamp na ang tawag ninyo. Let me clarify. No? Binoto ng tao, binoto ng Congress, pinagkaisahan ng mga kapwa niya kongresista na iupo si Martin Romualdez na may ng Senate Congress ngayon ng head ng Congress natin. Hindi siya hinalal ng kung sino-sino lang. Tandaan nyo, mga representative ng mga syudad ang mga naghalal doon. Huwag nyo sabihin rubber stamp. Bakit? Kung opposition yung nakaupo, mga kababayan ko, sa tingin nyo, lahat ba ng proyekto ng gobyerno natin matutupad? No. Kung ang kung kalaban ng mga Marcos ang nakaupo doon, sa tingin nyo mabilis ba natin matutupad yung mga gusto natin? Hindi. You know what's the reason? Maswerte tayo. Yung vice-presidente natin, magkasundo silang dalawa ng presidente. Yung ating kung mga senators, kaalyado ng ating presidente, majority. At yung Congress natin na nasa lower case ng ating
bansa, mga kababayan ko, ay kaalyado pa rin ng gobyerno natin, mabilis natin napapagawa yung mga dapat ipagawa. Because the mindset ng mga taong ito ay ganito. Let me tell you something. Nag-research ako about sa tao na yan. And ito ang nakita ko, mga kababayan ko. Para sa ikakaalam ng lahat, mga kababayan ko, ito, para malaman ninyo kung bakit ganyan magsalita ang tao na yan. Like I said, ang taong ang ayaw sa namumuno sa bansa natin, yan yung mga antay at ayaw nila na mamuno. Eto, pakita ko sa inyo kung sino ba talaga tong tao na to. Kayo nang bahalang humusga. Content niya yan, mga kababayan. Ito pa, mga kapatid, content niya rin yan. Ano pa, mga kababayan ko? At isa sa mga propagator nitong nagdaang eleksyon. Kayo nang bahala rin humusga. Kaya walang masasabing maganda sa gobyerno natin yan. Tapos ang usapan.